Hausa nga na ingid kipi is nga hado nga hanon ang hungod hod baha nga ungku uliyugut. The village of Kinamaybay in the town of Esperanza in Agusan del Sur has 114 households, or a population size of 699, 98% of whom are Higaonons. Little is known about their community and their tribe, only that they are dubbed as people of the wilderness because they live in isolated areas such as the forests and mountains. The remoteness and isolation of their village, vulnerability to conflict, and poverty have led some of them to believe that the rest of the world, and especially the government, has forgotten about them. Ang among kinabuhi sa wala pa moabot ang kalahi dinhi, sa wala pa moabot ang tabang sa kalahi, lisod gyud. Particular una na mo nga nadawat sa kalahi ang karsada man. Kanang among karsada gyud dinha nahimo gyud na siyang urang sapa. Dili na halos maagian og motor, bisan ang kabayo maglisod gyud siyang agi. Kun ana nga among kahimtang sa una sa wala pa ang tabang sa kalahi sa barangay Kinamaybay. The sound of the bell serves as a signal for the residents of Kinamaybay to assemble at the multi-purpose hall located at the heart of their village. Their purpose of assembly is to participate in Kalahi Seeds, or the Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, a government program implemented through the Department of Social Welfare and Development. As a community-driven program, Kalahi Seeds involves citizens and development by mobilizing and training them from identifying their community problems and developing solutions for these, to actually implementing these solutions and maintaining them. At the beginning, this was a challenge for Kalahi Seeds. Sa sinugdanan gyud walay mo dawat og katungdanan tungod kay ang rason gyud sa tao nga wala sila'y kapasidad nga mo appeal kaysa implementation among gihuna-huna gyud nga lisod kayo ang implementation kaysa proseso lisod baya among gihuna-huna nga sa amo diri kay wala man gyoy. Una pa wala pa sa kalahi na anay gobyerno na minong gobyerno pero hadi pa gyud komportable sa mga tao nakasabot ko hustisya bahing ko gobyerno. Despite this, the Higaonons knew that Kalahi Seeds presented them with a chance to improve their situation. The Higaonon of Kinamaybay knew that they were immersed in poverty, but they also knew that they had the power to do something about it. With the support from Kalahi Seeds team, agad pa man na ipasalamat guys, suporta sa mga otaw o tribal daw barangay hamog sa buwa magtinabangay tungod kay na baya-baya sa mga otawa na pandayon sa karsada daw inilahang kay ko yani buladanan ko kamais na ilahang kay daan ko galingan yan ang tong kay na baya-baya sa tibok mga otaw ta barangay Kinamaybay. Ang among himo ang mga strategy sa ACT, sa MCT, or Kalahi in general, no? Unang-una, nakibagay ni sa community. Labi na kay IP community, so respeto na mo ilang kultura, no? Gipasabot na mo sa ila, kung unsa pud ang kalahi. So, permanente na mo gibalik-balik diri sa ila, na constant nga appearance sa barangay ang himo aron maanad ang community na mo participate. the Higaonons showed that despite lacking in education,
they are able to work together as community to improve their poor living condition. Sa tinuod lang man, wa gid ko maka-eskwela. Wa gid tinuod. Pero sa imang kay naka-entra ako pug pangapitan hangtod seminar, mga asemblea, inuman na klase ko pug padagang ko gobyerno. Nakahimo ahapog facilitate ko mga otaw. Nakahimo ang mga pugdumala ko mga otaw, gumikang kay hanay manggayod so pamaagi ko kalahi. Through Kalahi Seeds, they now have roads, daycare center, rice and corn mill. Dako kay gikatabang sa gobyerno sa amo. Sa labaw sa tanan, ang among karsada sa hisgutanan, lisod yun sa una ang pagpagawas baya sa among mga produkto niya sa mga pasyente sa karon okay na sa amo bisan og moingon ta nga dili 100% ka maagian man gyud na ninyo pero amo gyung napahimuslan napasayon sad ang among mga produkto nga mogawas. Sa wala pag yun ang Kalahi Seeds, dili siguro may makabaton o parehaan nga daycare center to kay ang panudlanan sa among barangay walay igo nga budget para sa konkreto ug nindot nga building unya kuan pun nang daghan kaayo ang tabang labi na ang mga pagtulunan mga kay dili lang proyekto ang among naangkon kung dili ang kahibalo. Nung adto nga panahon na natudloan mi sa Kalahi nga makigatubang nga nakita na mga kami day nga mga diri pod sa tribo naapo day mi katungod nga maka apil-apil pod sa mga trabaho sa komunidad labi na pod sa panggobyerno. So natagaan mi nga ingon nga dili ingon mi naginusara na aday poy hunahuna nga makaabot pod mi usa pod mi nga makatabang aw maabot sa tabang sa kanang ingani nga proyekto pinaagi sa amoa. With the community vowing to protect and maintain these, unsaon di ay ang unsaon di ay nga madumala nimo ang mga tao, imong madumala ang mga tao pinaagi sa gitudlo pod sa taga Kalahi. Dito ko nahibalo unsaon pagbasa ang istruktura, unsay katungdanan nako isip nga chairman, unsay katungdanan sa bilo sa ako ang posisyon. however, their appreciation of these infrastructure projects are outweighed by the most important thing they picked up from Kalahi Seeds: empowerment. Kung sa leadership po, kinahanglan eskwela ka 4 years, 4 ka tuig sa leadership. Pero tungod sa Kalahi, dito ko nakabalo, pormero lang gani nga seminar, to ako perminti sa atras. Dili yung ko mo, kanang murag doon ako'y kaulaw sa akong kagalingon ba. Pero sa diha nga, nagsigi na og seminar, natagaan mi og higayon, dito na nakabaton ko sa akong kagalingon og confidence nga doon na pwede di ay nga musulti mi bisan tulingan nilang mi sa amo. Today, they are not just unified by blood and culture, but also by their combined desire to improve their communal life free from poverty and conflict. Conducting village assemblies and working together has become second nature of Higaonons of Kinamaybay, because they learned through Kalahi Seeds that any decision that involved their community will need to be decided and acted upon by them as a group. Through community-driven development, the Higaonons of the village of Kinamaybay proved that IPs not only can take active part in development, but they can also serve as leaders who have the power and the capacity to lead their community in alleviating poverty, free to be peace-loving people that they are. Sa Kinamaybay, kaya namin ang pagbabago. Ito na ang simula ng pagbabago. Mula sa pagkadapa, ako'y babangon. Isa sulong ko'y adikaing umunlad at makatulong